Ibininyag nga po ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nakatanggap umano ng milyon-milyong pisong tinatawag na leadership funds o allocables mula sa ahensya ang mga senador simula noong 2024. Special mention sina Senator Jinggoy Estrada, Bongo at Robin Padilla na agad namang pumalag. Narito po ang report ni Mean Los Baños. 500 million pesos. Pinakamaliit na halaga na raw yan ng posibleng inilaan sa isang senador sa tinatawag na Leadership Fund. Sa pagbubunyag kahapon ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan noong 2024 ay mayroon daw tig 500 million pesos ang kada senador. Pwede pa yang maging 1 billion pesos kung chairman ka raw ng isang Senate committee. Special mention ni Bonoan sina Senators Jinggoy Estrada, Bongo at Robin Padilla. Sila raw ang mga nagsumite ng listahan ng mga infrastructure projects na gusto daw nilang mapondohan agad, bagay na pinalagan ng mga nabanggit at bumuelta pa sa dating kalihim. Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa nga kami ni Senator Robin. Si Senator Mig Zubiri ang Senate President noong 2024 at sabi ni Bonoan, si Zubiri daw ang kausap nila noon para sa 24 billion pesos na leadership fund ng DPWH. Hindi naman pinalagpas ni Zubiri ang akusasyong yan. As Senate President, I never requested, held or handled any list of project requests from senators. Because the media is asking me this, and I want to put this on record. I refuse to handle any such list. Wala po dumaan na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam ng mga senador yan. Wala pang pahayag si Estrada na nakakulong ngayon para sa kasong plunder. Samantala, maging ilang senador na pariak sa anilay malisyosong pahayag ni Bonoan. By the mere fact that may mga projects that the senators are being asked to support in the budget is our job. But I also don't tolerate that there are insinuations that we're doing wrong when we make amendments that are called insertion. Tatawagin ng insertion tapos may mali siya na. It pains me a lot as a legislator, as a member of this august chamber, na pag ginagawa mo yung trabaho mo, may isang malisyoso dyan na babatuhin ka ng putik. Si Senator Ping Lacson naman na hindi senador noong 2024, tinawag na mas masahol pa sa pork barrel ang nasabing leadership fund. Hindi raw dapat nababraso ng mga mambabatas ang budget. Kung meron mang gustong isingit na pondohan, dapat ay naririnig ito ng publiko. Dapat ginagawa daw ito habang pinagdedebatehan ng mga mambabatas sa plenaryo ng Kamara at Senado. Bagamat hindi naman illegal ang leadership fund, sana raw ay wala nang ganyan sa 2027 budget. Ang masama doon, walang items sa budget. Lump sum yun, na saka pa lang niya identify yung projects pagka enacted na yung budget. Kaya nga sinabi ng Supreme Court, that's illegal and unconstitutional. Tiniyak naman ni Senator J.V. Ejercito na siyang chairman ng Finance Committee na walang makakalusot na leadership fund ngayong taon. Mangyayari ng amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Everything will be done in open session. No? Wala na ho yung mga secret bycam, wala na yung small bycam na tinatawag. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.